Isa sa nakakatakot na sakit sa ating panahon na ngayon, yung tinatawag nating cancer. No? At marami sa ating mga doktor, marami sa ating mga kababayan ang nababahala dahil sa hindi lang ito dumadami, kundi umabata pa ng bumabata. Yung dati-rating hindi mo inaakalang magkakaroon ng cancer, malakas, etc. ay nagkakaroon. Ano ba ang dahilan nito sa makabagong panahon natin? No? At ano ba ang magiging solusyon natin dito? Now, matagal akong nakapag-research about this cancer thing. No? At ito ay natuklasan ko na malaki maitutulong ng Nutrilite dito. No? Una sa lahat, gusto kong i-present sa inyo ano ba ang pinagmumulan ng cancer. May tatlong dahilan na pinagmumulan ng cancer. Una sa lahat, yung tinatawag natin mga bacteria. Okay? Viruses, parasites, no? At iba pang mga toxina. Now, pag tinignan ninyo sa internet, no, ginugol ninyo, nakikita nyo halos karamihan sa mga sakit na cancer ay dala lamang ng presensya ng mga toxins na ito na nabanggit ko. Kaya nga makikita natin yung cervical cancer, ang cause niyan dahil yan sa tinatawag nating HPV virus or human papillovirus. Yung colon cancer ay dahil yan sa tinatawag nating H. pylori bacteria. Yung sa lungs, no? Sa prostate, halos lahat pag tinignan natin sa internet yan, makikita natin mayroong bacteria, viruses, parasites, and other toxins component kung bakit nagkakaganyan. Now, ang sabi ko nga dito, ang pangalawa dito ay tinatawag natin mga natawag kong free radicals. Yan. Saan ba tayo paano ba nagkakaroon ng free radicals? Ang free radicals, ito yung unstable electron. Unstable electron yan. Na napuproduce yan because because of the oxidation na nangyayari sa atin. Yung oxidation na nangyayaring ganyan, nag-release ng free radicals yung ating katawan. At the moment na magkaroon tayo ng free radicals na ganyan, unstable electron yan, hahanap siya ng stability by breaking cells. No? Kaya, in the process, nagkakaroon siya ng tumor, bukol. Eventually, it could either be benign or malignant. So, kaya sa pangyayari ito, napakahalaga na marami tayong antioxidants na kinakain sa katawan. Kasi dulot siya ng kakulangan ng antioxidants. No? And kung kulang yung ating antioxidants, tapos meron pa tayong oxidative stress. Ibig sabihin, subject tayo sa mga stress ng pang-araw-araw na buhay natin. Lalong bumibilis yung pag-produce ng free radicals. In which case, we are more prone to cancer. Kaya, wala talaga Anybody who could be exposed to bacteria and viruses and parasites could be a victim. We could be healthy today, but tomorrow, maybe not. Because of the exposure to these toxins. Also, kung wala kang mga free radicals, kasi ang mainit na kinakain mo, kulang sa antioxidants, puro mga processed food, etc. etc. No? Talagang prone ka talaga sa cancer. May tatlong dahilan dyan, yung tinatawag ko nga dito na heavy metals. Ano ba itong mga heavy metals na to? Yan yung, ang karamihan sa mga heavy metals na nakukuha natin yan sa mga kinakain natin isda. Seafoods, yung mga galing sa dagat, no? Minsan yung mga gulay din na-sprayan ng mga heavy metals, no? Kaya although negligible yung size niyan ng mga heavy metals sa kanilang sa mga fishes na to or seafoods na to, the truth is pag pinagsama-sama mo yan, marami yan over a long time. Kaya kagaya ng mercury, diba? Lead, yan ang mga sample yan. Cadmium, diba?
Aluminum. Diba? Yung kalan lang natin na aluminum, diba? Pag nagluluto tayo, nakakayod yun. Makinis na makinis. So, may mga aluminum components yun. Napupunta na yun sa kinakain natin. And that's part of the heavy metals that forms inside, that enters into our human body. Kaya napakahalaga na matanggal yon. Kasi kung hindi, that will cause eventually cancer, lalo na yung mercury. No? Now, paano natin masusolve itong tatlo na to? Ito yung pinaka-main, sinasabi ko nga sa inyo. Now, neutralite, ang kaganda ng neutralite, kaya niyang i-neutralize lahat ito. No? Sabi nga natin, ang neutralite, which is composed of honey, herbs, and spices, which are composed of mga garlic, onion, ginger, turmeric, cayenne, black pepper, cinnamon, oregano, parsley, cumin, celery, and coriander. Ito lahat ay may anti-viruses and anti-parasitical properties na talaga namang papatayin niya yung mga bad bacteria na pumapasok sa ating mga toxins na yan. Proven na yan ng science. No? At malaki may tutulong yan para ma-prevent yung mga cancer natin gaya ng prostate, gaya ng colon, gaya ng cervical cancer, etc. etc. Well, yung free radicals, no? Sabi nga natin, mataas ang level ng antioxidants ng spices, herbs and spices. According to the reports ng science, something like 3,600% higher than vegetables and 2,300% higher than fruits. So, pag uminom tayo ng Neutralite na to, masusupply niya tayo ng high level of antioxidants. Hindi tayo, kahit magkaroon tayo ng stress, hindi tayo basta-basta magkakaroon ng oxidative stress, in which case, magpo-form ng mga free radicals na sisira eventually sa ating mga cells. No? Actually, yung cell natin, pag uminom tayo ng Neutralite, kasi ang cell natin, yung palibot niyan dito, ano yan napapalibutan niya ng tinatawag natin glutathione. Ayan, no? Yung glutathione na yan, that is the highest form of antioxidants. Yan, pinuproduce ng liver natin. As long as you provide the right ingredients na liver natin, ipoprocess niya, ipoproduce yung glutathione. Yan ang highest antioxidants na pinoprotektahan yung mga cell natin. Kaya hindi yan basta-basta mapapasok ng unstable electrons. Kaya makikita mo, kaya nga pagka nasira yan, wala yung glutathione na yan, no? Nasisira yung cell. Nakita mo yung mga tao na rin tumatanda. I-deteriorate yung mga skin. Ultimately, yung cell, yung organ, nasisira. Kaya siyempre, pag nasira yan, like for example, yung pancreas mo nasira, minsan magpuproduce ng insulin, tatas ang blood sugar mo. Yung bacteria, pagka sinira niya yung pancreas, yan siya magpuproduce ng insulin, kaya tatas ang blood sugar mo. No? Diba? So, itong heavy metals na ito, na sinasabi ko, napakahalag ang Neutralite, ang ginagawa ng Neutralite siya, no? Meron siyang chelating properties. Ano ibig sabihin ng chelating properties? Yung pinagsasama-sama niya lahat ng mga heavy metals sa iyong katawan, tapos nilalabas na sa iyong katawan. Yan ang property ng isa sa characteristic ng Neutralite to the performance ng 13 herbs and spices niya with honey. Kinikilig niya yung mga heavy metals sa atin. Ang problem pa man dito sa mga heavy metals na ito, karamihan ang punta niyan sa brain. Kaya nagkakaroon ng problem ng tao ng Alzheimer's disease, dementia, etc. etc. So ngayon, pag umiinom tayo ng Neutralite niya, tatanggalin niyo. Kaya ang mind mo, laging clear. No? At sabi nga natin, through these herbs and spices na to na nasa Neutralite, no, nagpuproduce siya, nagtitrigger siya to produce what? Happy hormones sa atin. Ano? Kaya yung mga umiinom nito, nagiging masaya, diba? Walang anxieties, hindi masyadong nagde-depress. Kasi nga, nagpuproduce ng call this. Nagpuproduce ang ating, through Neutralite, nagpuproduce siya ng happy hormones. So, itong free radicals, bacteria, parasites, heavy metals, ito yung nagpuproduce ng cancer.
So lahat tayo exposed yan sa heavy metals, sa free radicals na yan, saka sa bacterial virus na yan. Kaya, whether we like it or not, it's no longer a question of lahi-lahi, no? Na cancer, lahi ng cancer, Jeff. Hindi na. Anybody is a potential victim. Yeah? Kaya kung tayo iinom ng Nutrilite, at least 1 tablespoon a day. 1 tablespoon a day lang, no? Magagaranti natin na itong bacteria na ito, susod natin. Magagaranti natin yung mga free radicals na yan kasi mataas ang level of antioxidants sa loob natin. Magagaranti natin eventually yung heavy metals na na-perform sa atin, makikilate niya palabas ng ating katawan over time. So of course, hindi naman yan biglaan. We need to have an over kasi matagal mo pinasok yan sa loob ng katawan mo, hindi naman din ganun kadali matanggal yan. Sabi nga sa physics, for every action, there is an equal opposite reaction. So gradually, in the process over time, maka-cleanse mo ang system mo. Okay? So ultimately, mag-preserve mo yung health. Hindi ka basta-basta magkakaroon ng cancer, kahit na ng cancer lang. Because umiinom ka ng Nutrilite. Okay? Thank you. I hope nakatulong.